Kaugnay sa isinampang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kausapin po natin si Congressman Joel Chua. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga po at sa lahat po ng inyong taga-sunod. Okay, Representative Chua, papaano niyo ho nasabi na no grounds para i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos base po dun sa reklamong inihain ng abogadong si Andre De Jesus? Well, ang sinasabi ko po ay medyo on its face, no? Kasi hindi ko pa naman nababasa yung mismong impeachment complaint. Kung titignan po natin, mukhang medyo mahina or malabnaw. Kasi kung titignan po ninyo, isa sa mga ground na sinasabi nila ay dahil dun sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Maliwanag naman na ito naman ay ipinatupad lamang yung arrest warrant na inilabas ng ICC. At tayo kasi ay nakikipag-coordinate lamang sa Interpol kung saan tayo po ay signatory. Ito po ay kagaya rin ng pag-coordinate natin sa Interpol noong tayo po ay humihingi naman ng tulong sa pagdakip po kay dating Congressman Tede sa ibang bansa. So, makikita po ninyo, halos lahat naman po yan sa mga, meron pa sinabi, parang drug addict daw si Pangulo. So, parang medyo, eto, matagal na natin itong sinasabi, pero matagal na sinasabi nila, pero hanggang ngayon, wala pa namang concrete proof. Except siguro may nakikita tayo isang mabigat na ground, yung respondent benefited from kickbacks arising from budget insertion and Ghost Flood Control Project. So dito siguro kailangan mabasa natin kung ano yung tibay na ebidensya. But other than that, sige po. Kailangan ho ba ay may personal knowledge yung nagsasampa? Maaaring wala siyang personal knowledge pero kailangan meron siyang affidavit na merong personal knowledge. I see. Kabilang ho kayo sa panel ng impeachment prosecutor noon laban kay Vice President Sara Duterte. Paano niyo ho maikukumpara itong impeachment complaint laban sa Pangulo doon sa impeachment complaint laban sa Vice? Yung dati po kasi dun sa impeachment complaint ng dating ng ating Vice Presidente, yung po talaga na-hear po yan extensively sa ating committee. Kaya alam po natin yung merito nung o yung lakas or grounds na isinampa po namin. Pero dito po, titignan pa po natin kung paano po nila ililay yung mga grounds na kanilang nilalatag dito po sa impeachment complaint ng ating Pangulo. At kung sakaling magkaroon din ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara dahil matatapos na ho yung one-year bar, paano ho ma-manage, no? O pagsasabayin ba ng Kamara katulad ho ng nabanggit ni Representative Erice? Well, kung ito po idudulog sa Committee on Justice, siguro i-manage po ito ng ating chairwoman sa katauhan po ni Chairwoman Jinky Luistro. So, siguro nasa ano lang naman yan nasa scheduling. I see. Alright, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras at pahayag. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Yan po naman si Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, Representative Joel Chua.